VP, what prompted you to resign po? Nag-resign na si VP Sara Duterte bilang Education Secretary at miyembro ng anti-communist na NTF-ELCAC. Paano na ang tambalan nila ni President Bongbong Marcos? Saan na pupulutin ang unit team? Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is... Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. Everything I discuss here is based on verified info. In other words, hindi Marites. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Kakaiba ang sistema ng pagboto natin ng President at Vice President. Sa ibang bansa kagaya ng Amerika, Indonesia at Taiwan, pag binoto mo ang isang kandidato bilang presidente, matik mo na ring binoboto ang kapartner niyang VP. Single ticket ang tawag doon. Laging same party ang president at VP. Dito sa Pilipinas, pwede tayong bumoto ng mula sa magkaibang political party. Mula noong 1992, 2 beses lang tayo nagkaroon ng president at VP na galing sa iisang political party. Noong 2004, sina Gloria Macapagal Arroyo at Noli de Castro. At noong 2022, sina Marcos at Sara. Balikan natin ang history. Noong 1992, sina President Fidel Ramos at VP Joseph Estrada ay hindi magkapartido. Ganoon din noong 1998, sina President Estrada at VP Macapagal Arroyo. At noong 2010, sina President Noynoy Aquino at VP Jejomar Binay. Noong 2016, nanalo sina President Duterte at VP Leni Robredo. Hindi rin sila magkapartido. Nakita natin kung paano trinato ni Duterte si Robredo. Pinatigil niya si VP Leni sa pag-attend ng cabinet meetings, kaya napilitan siyang mag-resign bilang housing secretary. So far, okay naman ang pagtrato ni Marcos kay Sara. Sabi niya, hindi niya tatanggalin sa posisyon si Inday dahil ginagawa naman daw niya ang trabaho niya. Yan ay kahit super linaw na ang hidwaan ng pamilyang Marcos at Duterte. Sa mga rally ni Duterte, ang panawagan ay Marcos resign. May threat pa nga si Mayor Baste Duterte. Sabi niya, pag-isipan daw ni Marcos ang nangyari kay Mussolini at mga Romanovs. Sila ay mga kilalang leader na pinatay ng mga revolusyonaryo. Mula umpisa, mahina naman kasi ang basihan ng unit team. Ang pakay nila ay manalo lang sa eleksyon. Wala naman silang pinagkaisahang programa para sa bansa. The moral of the story, ito sa atin, kahit pa magkapartido ang President at VP, hindi ibig sabihin na magkakasundo sila sa pananaw at values. Kailangan talaga ng Pilipinas ang maayos na political party system na base sa prinsipyo at ideolohiya, hindi agawan sa pwesto. Para sa iba pang trivia videos kagaya nito, sundan ang Rappler sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.